Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Asa ngayon mayroon tayong pinabook na isang Sony component. Galing ito kay Buyet ng Dasmariñas, Cavite. Ngayon, ang complaint niya rito ay sa kanyang display ay lumalabas eject. Eject lang ang lumalabas at gusto na rin niyang palagyan ng Bluetooth ito, saka USB na rin. Ngayon, pagka kanyang eject, ititingnan natin yung kanyang belt sa yung sa CD tape, yung sa tape deck niya. Titingnan natin, baka maya nawala lang sa line. Ayan lang, at aalisin na natin sa karton to. Malayo pa pinanggalingan nito. Sinadya niya ito ritong dalhin sa akin kahapon. Ayan lang, at bubuksan na natin. Ngayon, ang pinaka tape deck niya nandito eh. Ito, may natanggal lang belt dito. Ito. Teka, alisin natin. Ito, ano na siya? Yung malambot na. Ayan, ipa-plug muna natin. Teka, titingnan muna natin kung nakasit ba sa 220. Ayan. Ayan, nasa 230 volts naman siya nakasiting. Isa itong home theater. Nahihirapan lagi ako rito sa pag-plug dito sa mga speaker na ito. Ayan lang, at ipa-plug na natin. Ang ganitong klaseng component, ang hirap baklasin. Maraming laman sa loob, saka ang bigat. Teka, maghanap muna ako ng adapter. Wala siyang adapter. Teka, saan ko makahanap ng adapter nito? Ayan, mayroon na akong nakitang adapter. Pa-plug na natin. Ayan, naka-standby na siya. Press na lang natin. Ayan, may naririnig akong lumalagat eh. Pero wala siyang display. Ayan. Ayan, nagkaroon na siya ng display. Ayan. Naka-FM siya. Ayan, eject nang lumalabas oh. Ayan. Tapos bumabalik sa standby. Tapos ayan, nawala na. Subukan natin yung press ulit. Ayan. Ayan, eject siya. Tapos balik sa standby. Ayan lang, at bubuksan na natin. Ngayon nandito yung kanyang pinaka-dick sa takip niya. Ngayon bubuksan natin ito. Tapos titingnan natin yung belt dito. Tapos sa uli-uli natin, titingnan natin kung mag-eject pa siya o tutulong na siya. Ayan o, medyo malinis siya, wala siyang alikabok. Ayan. Ayan siya. Ngayon, umpisa natin tanggalin yung pinaka-dick niya, yung salangan ng tape. Ayan, nabuksan ko na. Pero wala siyang belt. Ayun yung belt niya rito sa ilalim. Ito para umikot dito, wala. Tapos yung papunta sa motor, wala. Yung dalawang klaseng belt ang nawawala. Ano yan pagka tumagal, nasisira rin, parang lumalambot siya. Dalawang belt ang nawawala. Ngayon marami akong stock na belt dito. Titingnan na lang natin kung may magkaparehas. Ayan, at hanapan ko siya ng kaparehas nito. Yan, ito, may nakita akong belt dito, Sony ito original tong belt Ayan yung mga dati ko pang tong stock Ayan. Ayan siya Ngayon, subukan natin ito kung kasya ba ito. Ayan, Sony ito, Japan. Ayan lang, subukan natin kung kakasya siya. Ayan na, napalitan ko na yung pinaka belt nya. Ayan
Ayan. Bali, dalawang belt. Mayroon pa sa ilalim. Yung maliit. Ayun. Yung sa ilalim. Ngayon ang gagawin natin ay babalik muna natin to rito. Pansamantala dito lang muna sa taas para matesting lang natin kung mawawala na ba yung eject nya. Kung kasi minsan kasi may sensor kasi yan dito eh. Kailangan maano niya sa alignment yung para yung mga switching niya para gumana siya. Minsan naman may mga Sony na kahit na alisin mo yung kanyang tipdik, gumagana siya. Pero ito kasali eh. Kasali dito sa system niya. Ay ipa-plug na natin. Tingnan na lang natin. Ngayon kapag may audio na siya, diretso na tayo sa nire-request niya na lalagyan ito ng Bluetooth para mas maganda. Ayan, ipa-plug na natin. Ayan, ayan na, naka-plug na. Tapos yung cord niya, ayan nandito. Plug na natin. Ayan, umiikot siya oh. Ayan. Ayan. Tapos power on natin. Itingnan natin kung mag-eject ba. Ayan, nagwi-welcome na siya. Ayan, hindi na. Ngayon DVD. Ilagay lang muna natin sa TV SAT yung parang pinaka-auxiliary niya. Tapos salangan natin ng player. Itingnan natin kung may audio na ba siya. Ayan na siya. Ayan o. Gumagana na yung kanyang volume eh. Ayan. Ngayon nahihirapan ako dito sa lagay niya ng speaker oh. Nandito yung left and right niya eh. Andito yung center, subwoofer. Tapos ito surround left and right. Dito muna tayo. Kasi 4 lang yung speaker ko rito. Ito naganda na nga ako ng pinakasaksakan ito. Samantala ito lang muna. Wala kasi siyang kasamang speaker. May mga nagpaayos na rin sa akin na ganito ang saksakan, kaya itinabi ko yung pinaka ano ko. Itong pinaka saksakan niya. Ayan. Bukan lang muna natin. Ayan. Tapos lagyan natin ng player. Ito yung audio in na. Ayan. Ito. Tapos plug natin yung ating player. Ito siya. Tayo natin mag-reading. Ayan, may audio na siya eh. Ayan, okay na. Ibang klase yung kanyang indicator. Parang relos. Gumagalaw-galaw lang siya ng ganun. Ayan, maganda yung tunog niya eh. Ngayon, dahil sa okay naman siya, kakalasin na natin itong pinaka-display niya. Mahirap rin magkalas nito ah. Ayan oh. Siksik eh. Kaya kailangan sa mga baguhan natin, ingat-ingat lang pagkalas nito dahil minsan nasisira ito pagka hindi nakalas ng maayos eh. Ayun, maaaring yung display niya ay dito na natin ilagay. Tapos yung mga button niya, hanapan na lang natin ng pisto kung saan diba rito banda yung ilalagay natin. Mayroon siyang USB dito eh. Kaya lang, ito kasi mahina sumagap eh. Mahina sumagap, bisa matagal bago mag-read eh. Ngayon pag nilagyan natin ng Bluetooth, mabilis kasi latest na yung ating mga Bluetooth ngayon eh. Ayan. Ayan lang at kakalasin na natin to. Lalagay natin yung pinaka-display niya dito. Ayan. Ito ang kailangan nating magawa. Yung kanyang ibang mga parts.
Ayan. Ito yung kanyang pinaka-amplifier. Dadagdagan natin ng hinang yung mga sticky niya. Ayan yung mga parts, ang dami talaga. Ang hirap kalasin. Hindi mo matanggal yung pinaka-display niya pag hindi kinalas eh. Kasi nga itong kanyang CD tray ay sumasabit yung kanyang pinakatakip. Hindi na rin may eject dahil hindi na siya gumagana. Kailangan i-manual eh. Kaya kailangan talaga baklasin lahat. Ayan. Tapos yung transformer niya, ayun. Titignan natin, malaki masyado eh. Titignan ko kung may available akong transformer para hindi na ako mag-additional ng secondary na 12 volts. Titingnan ko na lang. Ayan, ang hirap talaga baklasin pagka-component. Ang hirap magkalas. Ayan na, umpisa na natin tanggalin tong kanyang pinaka-board, tapos ilalagay na natin yung pinaka-bluetooth natin. Ayan na, na-install na natin yung ating USB. Ayun na yung pinaka-module niya. Yun. Ayun na yung pinakasaksakan niya. Ayan. Dito na ho. Ayan. Ito na yung mga button niya. Ito yung pinakasaksakan niya. Ito yung pinaka-display niya. Ngayon ang gagawin natin dito, i-assemble na natin to. Ayan na siya. Na-assemble ko na. Ayan na ho. Ayan na yung ating supply ng ating diode, saka bali bridge type diode ito, capacitor, supply sa ating module. Tapos galing to sa ating additional na ano dito sa transformer. Ngayon yung kanyang ano pinaka out ng ating USB ay dito ko kinonok sa dito ko tinap sa ano sa pinaka TV SAT nya. Ngayon dito kasi may naka-dropping pa dito sa kabilang ano, teka. Maliit lang aking ano. Yalos kita. Ayan. Bali ito yung ano niya. May mga nakadrop pa dito ano eh. Mga resistor sa ground. Ayan, sa ground at saka sa resistor at saka sa kapasitor. Ngayon, dumirekta na ako dito sa pinaka jumper niya, direkta rito sa kanyang dito yung separator niya eh. Yung pinaka IC, dito nagse-separate yung halimbawa nilagay mo sa CD, dito sa tuner, dito yung pinaka separate niya eh. Nagdirekta na ako dito, kaya dito ko na nilagay yung ating auxiliary. Ayun yung pinaka jumper doon. Teka, nasaan yung aking screwdriver? Yung pinaka jumper dito pinutol ko, tapos yung kabila ikinunik ko, yung tinap ko rin yung ating auxiliary sa ating module, kasi may auxiliary yung ating ano eh, yung ating Bluetooth. Kaya pwede pa rin niyang pasukan ito, basta i-select lang niya sa auxiliary yung ating Bluetooth, papasok pa rin dito. Ano, nandun sa kabila, tapos dito sa kabila naka-direct na left and right yung ating sa audio out ng ating ano module, yung pinaka out niya. Ito naman auxiliary left and right din to. Dito niya na i-connect yung kanyang ano pinaka auxiliary, tapos select lang dito sa Bluetooth natin. Kasi kapag dito tayo nagdirekta ng tap, hihina yung kanyang signal kasi nagkaroon pa ng dropping ng resistor at saka kapasitor eh. Hindi naman natin na kailangan yung dropping kasi yung ating module ay meron na. Kaya lang naman ito nilagyan dahil minsan halimbawa papasukan natin ng ibang player, mahaba yung cordon niya, kaya para iwas humming, kaya nilagyan niya ng ano filter at saka yung resistor papunta sa ground, yung pinaka dropping niya. Ayan lang, at ibabalik na natin yung ano nito, tip dick. Dito kasi yung connection niya eh, hindi kasi siya gagana, eject ang lumalabas pagka wala yung ano eh, yung pinaka tip dick niya nandito sa taas nakalagay. Ngayon ibabalik natin to, tapos ibabalik na rin natin yung pinakatakip nito para maitesting na. Ayan na, naisauli ko na yung mga takip niya.
pati yung dito sa gilid, saka yung tip dick niya. Ngayon, pinag na rin natin, ayan na, nandito na rin yung kanyang mga button. Ayan. Tapos, yung kanyang USB ay nandito na. Ayan na. Ang una muna nating itesting ay yung USB muna. Ayan. Ayan na, maganda tunog nito. Ayan. Ayan na, susunod nating testing ay yung kanyang Bluetooth na band. Press lang natin yung mode. Ayan. Tapos may cellphone na ako rito. Ayan na, pi-play na lang natin. Ayan na siya. Sawa na yung may-ari nito. Ayan. Ayan lang, at sana may natutunan yung ating mga baguhan kung paano pag-convert ng ating USB. Ayan lang, at maraming salamat sa inyong panunod, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.